Boy, dalawang tanong na lang sa ngayon. Alam ko hindi madali ito sa'yo dahil pinaalalahanan pa ng mga tanong namin yung nangyari sa inyo, yung ginawa sa inyo ni Jemboy. Dalawang tanong na lang, Sunny Boy. Una, tama ba na yung salaysay na pinapirmahan sa iyo ay hindi naglalahad ng katotohanan? Pero pinapirmahan sa iyo dahil at natatakot ka sa mga pulis sa oras na yon. Sunny Boy, Oh, tama ba na pinirmahan mo yung isang salaysay dahil takot ka sa mga pulis, pero hindi totoo yung nakalagay dun sa salaysay na pinapirma sa'yo? opo ma'am, mali po yung salaysay po ni Galvez po. So, Nino? Galvez? Yung ano po, yung investigator po nag-interview sa akin. Si Investigador Galvez ang nagpapirma sa iyo ng statement na hindi totoo? Opo. Kasi napakahaba po ng salaysay na binigay ko po sa kanya. Pagdating po ay fiscal, sobrang ikli lang po yung nakita ko. So, mahabang salaysay ang binigay mo, tama ba kay Sir Galvez? Yan ba yung sinabi mo? Yeah, Jimboy, habang mapahinga ka muna sandali, ha? Yes, Mr. Chair. Galvez, yun. Tama ba na Yes po, Your iba daw ang sinabi binigay ni Salaysay ni Jimboy sa iyo, tapos nang i-convert mo na into affidavit, iba ang lumabas? Hindi po totoo, Your Honor, dahil nung time po na yon ay marami na po siyang mga nakausap. Maraming nakausap. Nung ni-interview ko na po siya, sabi ko sa kanya, huwag kang matakot, sabi ko sa kanya. Sabihin mo lang yung totoo para matulungan yung kaibigan mo, sabi ko po. Meron kang kopya ng affidavit na kinuha mo sa kanya? Meron din po. Pakibigay dito sa committee para tingnan ko yung pirmado niya. At saka, Mr. Chair, salamat Go ahead, Mr. Senator Chair. Sir Galvez, totoo ba na yung original na statement na kinuha nyo kay Sunny Boy, pagdating daw sa piskal, maikli na? Yun po ay pinirmahan ni Sunny Boy po sa harap po ng piskal. O yun na nga po. For the record, Mr. Chair, sinasabi po ni Sunny Boy, hindi totoo yung nakalagay dun sa affidavit na yon, pero pinirmahan niya dahil natatakot siya sa pulis. And at this point, yes, Sunny Boy? Mr. Chair, pwede makasigil. Pirma sa Ma'am, police station. tutulungan kita, Sen. Risa. Sen. Risa, It's okay, Sen. Rafi. Gusto ko lang pakinggan yung huling sinasabi ni Sunny Boy bago ko i-turn over ulit sa Sorry. inyo, bago sa huling tanong ko. Yes, Sunny Boy, may sinasabi ka ngayon? Doon ko po pinirmahan sa police station yung hindi po sa fiscal. Okay, so pinirmahan mo sa police station. And Mr. Chair, at this point, gusto ko pong paalalahanan si Sir Galvez. Nung nakarang hearing kahapon, hindi po namin kayo isinama sa citing in contempt dahil may nakita po kami sa komite na at least effort nyo na magsabi ng totoo or mas totoo kaysa sa sinasabi ng ibang sumasagot sa mga tanong namin. At sana hindi po kayo lumihis dyan sa hearing na ito, kundi magsabi pa ng higit na totoo o yung kompletong totoo. Dahil para sa amin po, napakabigat ng sinasabi po ni Sunny Boy. And huling tanong kay Sunny Boy, Mr. Chair, Sunny Boy, nabanggit mo ring may pulis na nagsabing ipasok sa iyong salaysay na may dalang baril at droga si Jemboy. Tama ba yon, Sunny Boy? Opo ma'am, para po daw po sa kapulisan na makawalan po sa serbisyo. Yun po yung Ano, serbisyo? Opo, yun po yung sabi po sa akin ni Captain Carpio. Sinabi ni Captain Carpio. So, naunahan mo na yung huling tanong ko na nandito ba yung taong ito. So, Mr. Chair, Captain Carpio, sinabi nyo daw kay Sunny Boy, alang-alang sa serbisyo, sabihin sa salaysay niya na may dalang baril at droga si Jemboy. Tama ba yan? Hindi po, Your Honor. Wala po ako sinabing ganun. Mr. Chair, for the record, pinasisinungalingan ni Captain Carpio yung sinabi ni Sunny Boy
na para po sa akin at least ay napaka timbang. Baka po yung sinasabi ni Sunny Boy ang pinasusinungalingan yung sinasabi ni Captain Carpio. Na unfortunately, up to this point in time, Mr. Chair, hindi pa mapalaya ng komite sa pag-cite in contempt dahil hindi pa po nagpapakita ng good faith na magsabi ng totoo dito sa investigasyong ito. Salamat kaayo, Mr. Chair. Mr. At Chair. Sunny Boy, maraming salamat sa Mr. Chair. sandaling ito. Thank you, Senator Risa. Senator, si Jinggoy muna. Okay lang? Senator Jinggoy, go ahead. Thank you, Mr. Chair. Captain Carpio, ano sa tingin mo makukuha ni Sunny Boy sa pagsisinungaling niya kung di totoo yung mga sinasabi niya? Dahil ako, palagay ko si Senator Risa, pati si Senator Bato, Senator Raffy, tsaka Senator Robin, naniniwala kami dun sa salaysay ni Sunny Boy. Na kung ano-ano sinasabi mo sa kanya. Ano sa tingin mo makukuha niya kung nagsisinungaling siya? Ilapit mo yung microphone sa bibig mo. Sir, sa makukuha niya sa pagsinungaling niya, pwede rin po siya makasuhan, sir. Hindi yan ang tanong ko. Sa tingin mo, nagsisinungaling siya o ikaw ang nagsisinungaling? Hindi po ako nagsisinungaling, sir. Ay, siya nagsisinungaling. Sir, it's her word, sir, against sa akin, sir. Ano yung huling sinabi ni Sunny Boy, Sir Risa? Mr. Chair, sinabi ni Sunny Boy na sinabi ni Captain Carpio sa kanya na alang-alang sa serbisyo, sabihin na may baril at droga si Gemboy. Wala po ako sinabing ganun, sir. Ma'am. Mr. Chair, with the indulgence of Sen Jinggoy, Mr. Chair, kung mapatunayan ng komite na totoo itong partikular na sinabi ni Sunny Boy na pinasisinungalingan ni Captain Carpio, kailangan must be dealt with by the PNP leadership to the fullest extent of the law. Kasi kung pinasisinungalingan ng affidavit, pinagtatakpan ng ebidensya para takpan ng krimen, integridad at reputasyon talaga ng buong organisasyon ang nakasalalay dito, Mr. Chair. Yes, totoo yan. Totoo yan. Yes, Yes, mabilis Senator. lang. Yeah. Kasi marami pong karanasan for 20 years na yung mga pulis binabago po yung statement ng mga nagreklamo, inireklamo o witness. Ito po yung challenge ko kay, ano ba ibig sabihin ng PCMS? Police Chief Master Sergeant Aurelito Galvez. It's his word against yours. Tulad ng sinabi ng boss mo na si Captain Carpio. Are you willing to undergo a polygraph test na para patunayan na ikaw hindi nagsisinungaling? At kapag lumitaw na nagsisinungaling ka sa lie detector test na yan, ipapakontem ka namin at makukulong ka sa baba. Yes, for your honor. Yes. So, Mr. Chair, pwede natin pa-polygraph test to and then babalik siya after na makuha natin yung result. May available ka ba dyan? NBI siguro, pwede tayo mag-hire sa NBI. Or, in fact, meron akong alam na nag-private gumagawa ng polygraph test. So, Independent. investigador ka. You know your rights and everything. So, you are volunteering to undergo a polygraph test? Voluntary yun. Voluntaryo. No, your honor. Ha? Hindi? Hindi, kung kulang kayo tinatago, bakit? Yun na yun. Ha? But still, we respect your rights, ha? That's your right. That is your right. Pero, Hindi, umuuna kanina, Your Honor, Mr. Chair. Oh, ayun. Sira ulo yata ito. Umuuna ngayon, biglang binawi. umuo ka na kanina. Ba't nagpalit ka isip? Ha? Galvez. Bakit nagbago ka? Sigot. Ba't nagpalit ka isip? I know the answer. I can answer that, Senator Jinggoy. Mag-o siya rito, and then pagtalikod, tatanggi na siya. Just like sa lahat ng mga hearing natin dito na hinamon ko ng polygraph test, umuo, maging sa programa ko sa Wanted sa radyo, and then later umaatras. So, dito makikita mo na nagsisinungaling to si Mr. Galvez o Sergeant Galvez.
So, Your Honor, kasi noong time na yun, Hindi nga lang, para mapabilis na kayo, sumingit lang ako rito. Papayag ka o hindi? Sabi nga ni Chief Bato, Senator Bato de la Rosa, voluntary to. So, are you willing to submit yourself to a polygraph test? Kasi ito make or break for you. Pwede kang maabsuelto at nagsasabi ka ng totoo at lumilitaw nagsinungaling si Jimboy, or pwede mabaliktad, nagsasabi ng totoo si Jimboy at nagsinungaling ka, at kapag lumitaw nagsinungaling ka doon sa lie detector test, ipapakontem ka namin at makukulong ka sa baba. Yun yung deal. Yes or no? O hindi? no, Your Honor. Okay. That's Mr. your Chair. constitutional right. Pero alam mo, in the eyes of the public, talo ka na. Talo ka na dahil sasabihin ng publiko na may tinatago ito dahil ayaw magpa lie detector test. May tinatago ito nga mabubulabog yung kanyang tinatago. Yun ang inisip ko pero I respect your constitutional right. Right mo yan. Mr. Chair. Yes, go ahead, Senator Risa. Mr. Chair, for the record lang po, kaugnay nung statement sa atin ngayon ni Sunny Boy and yung maririnig pa po natin sa mga family members ni Jemboy, yung statements po ay parte ng sworn affidavits ng pamilya sa piskal kahapon at may mga kopya po ang komite. For the record, Mr. Chair. Yes, thank you, Senator Risa. And yung kinuha mo na yung affidavit ni Jimboy, bigyan mo kami, ha? Nabigay ko na po. Ano, bigay mo na? Meron na? Okay, sige. Mr. Chair, pahabol na tanong lang Yes. po. May CCTV po ba sa stasyon? Meron? Sa substation nyo? Wala pong CCTV sa substation. Sige. Wala rin. Wala. Isa na, Senator Mr. Jinggoy. Chair, Mr. Chair, isa na lang. Ayan, Okay. Senator Kasi Dolfo. binago yung statement ni Sunny Boy. So, maybe we can hire a handwritten or signature expert. Kasi kung binago niya, pati yung signature ni Jimboy, nabago na rin o kinopya na rin. Ni Sunny Boy. Yes, we can Kasi do that. sabi niya dati mahaba at biglang umiksi. So, kung totoo yung sinasabi ni Sunny Boy na umiksi in all of a sudden yung kanyang statement pag-submit dun sa piskal at nandun pa rin yung pirma niya, malamang yung kanyang pirma ay pineke na. So, kailangan kumuha tayo ng signature expert to determine kung kay Sunny Boy pa rin ba yun o hindi na. At kung hindi na, then ipakontempt natin to. Tama. We will do that, General Sermonia. Sino kasama nyo dito ng taga-forensic group? Forensic group naman tawag ng crime lab? Forensics group. Forensics group. Yung COMSEC, isubmit mo yung pinirmahan na sole statement ni Sunny Boy, isubmit natin doon sa PNP, sa forensic group para gawa nila ng analysis. A question document. Question document. Malaman niya doon kung totoo o hindi. And, okay ka doon? Kasi sabi ni Jimboy, mahaba yung binigay niya sa laysay, nakita niya nung sinusulat, and then nung sinamit sa piskal, umiksi na. Pwede ko siguro tanungin ulit si Sunny Boy. Sunny Boy? Yes. Sunny Boy. Sunny Boy? Okay, nung unang magbigay ka ng salaysay dito kay Sergeant Galvez, pinirmahan mo yon yung mahabang salaysay. Yes or no? Pinirmahan ko po yun sa baksit. Okay, pinirmahan mo, mahabang salaysay. Ngayon, nung isinumiti na yung supposed to be salaysay mo sa piskalya, napansin mo maiksi na. Opo, sobrang iksi na po. Sobrang iksi na. At may pirma ka doon. Opo. At sa tingin mo, yung pirma mo, hindi ikaw yon. Yung pirma doon, hindi na ikaw. Hindi po. Okay. Good. Sunny Boy. So, Papa, Ayan. Andito yung pinirmahan mo. Ipakita ko lang ha. Kung para may kunting idea tayo dito. Kamera. Pakipokus nga itong pirma ni Sunny Boy dito. Technicals. Ito ba yung sa fiscal o kay sa pulis? Sa pulis, sir. Sa pulis ito. Ito yung sa inyo. Yes po, Your Honor. Okay, Sunny Boy. Tingnan mo nga ito. Ipakita ko.
Paano ito ipakita? Sa front camera. Ayun po, kay sir. Hindi kasi napasa. Ano na. Ito. I-focus nyo. Tinapon nyo na. Siguro yung pinaka... Sunny Boy, pakitingin dito yung pirma mo to. Ito yung pirma mo. Ito. Sunny Boy Gustilo. Yan ba yung pirma mo? Hindi po. Hindi? Sigurado ka? Hindi po. Opo. Okay. But isubmit pa rin namin ito as question documents doon sa forensics group para ma-determine. Sa'yo, ito. Sabi niya, hindi daw pirma na ito. Sino pumirma nito? Actually, Your Honor, ang nagpapirma niyan is si PSSG Landeral. Nagturoan na. Landiral, Siya po ang ikaw nagpapirma ito kay Sunny Boy? Your Honor, yung gabi na yun, Ang tanong, ikaw ba nagpapirma? yes, Your Honor. Pirma niya ito o pirma mo? Pirma niya yan, pirma niya yan. Dinay nga niya eh. So, dalaw na makukulong dito. Honest to goodness, Your Honor, pinirmahan niya yan, Your Honor. Kasi nung ang gabi na yun, uwing-uwi na po siya. Kasama niya yung tatay niya, Your Honor. But he is denying that this is not his signature. Your Honor, I'm very, sa matang dalawang mata ko, Your Honor. Pinirmahan niya yan, Your Honor. Kaya dalawa pirma dyan, Your Honor. Warning shot po daw sila para bilhin daw po si Jimboy sa bangka. Hindi po totoo yung... Ito, sandali. Ang issue dito, Sunny Boy, makinig ka muna ha. Kung pirma mo ba ito, hindi. So ngayon, ulitin ko, ito yung affidavit mo galing sa piskal. Galing sa piskal ha. Ipaki-focus. Ito yung affidavit mo galing sa piskal na pinirmahan mo. Sunny Boy Agustino Chris Fuentes. Ito ba yung pirma mo, Sunny Boy? Opo, ayan po yung pirma ko. Ito yung pirma mo. Opo. Ngayon, itong affidavit galing sa pulis, dalawang pirma ito. Ito, pirma mo ba ito? Hindi. Opo, ayan po yung totoong pirma. Ito, totoo mong pirma. Ito, kaninong pirma ito? Hindi ko po alam. Halika. Landiral, halika. Merong dalawang pirma ito. Ang isa, inaangkin niya na kanya. So, okay ka. Yung sinabi mo na nakita mo talaga siya pumirma dahil inamin man niya siya ang pumirma nito. Ito, sinong pirma yan? Sir, nung gabi, bago siya umuwi. Tapos kaya naging dalawang pirma. Balik ka doon. Balik ka doon. Your Honor, Yes. yung unang pirma dyan, pirma niya bago siya umuwi. Yung pangalawang pirma niyan, during inquest, pinabasa sa kanya ni Piskal yung affidavit na yan. Ngayon, sabi ni Piskal, ayoko ng Xerox. Kasi yung original, pinasirox ng 11 sets. 11 sets. Yung ibang pirma dun, Xerox na lang. Ngayon, sabi ni Piskal, pirma ka ulit para original lahat. Kaya dalawa pirma dyan, Your Honor. Hindi mo siya tinanong, bakit bago na, iba naman yung pirma mo, Sunny Boy? Na, yung pangalawang pirma niya kasi, Your Honor, nasa Piskal na yun, Your Honor. Si Piskal na po ang kausap niya, Your Honor. O kaya nga, hindi mo siya natanong, bakit dalawang ibang pirma? Hindi ko na po siya natanong, Your Honor, kasi nandun sa sarap ng Piskal, sila Piskal po ang nag-uusap, Your Honor. Pero, inaamin mo na nakita mo siya talaga pumirma nito. Inaamin ko, Your Honor, buong buhay ko, Your Honor, siya pumirma niyan, Your Honor. Nung gabi na yun, Your Honor, bago siya umuwi. Sunny Boy. Sunny Boy. Po. So, dalawang pirma ito. Laruin ko ha. Yung unang pirma, kamera. Itong tinuro ko una kanina, pirma ko daw ito. Pero nung nandun ka na sa piskal, ito na naman ang pirma na ginawa mo. Dalawang pirma Ayan mo ito. po talaga yung totoong pirma. At nung nasa piskal pa po kami. Ha? Ayan po yung totoong pirma. Kahit na po nasa piskal po kami. Ito, pirma mo talaga ito. Tsaka hindi po yan yung salaysay ko. Sobrang ikli lang po niyan. Yung kaya to... Bakit ka pumirma na hindi mo pala sa laysay? Nandun ka sa piskal. Imposible naman so hindi ka tanungin ng piskal kung sang-ayon ka ba dito sa nakasulat kaya pinipirma ka ng piskal. Di na po nila binasa yung salaysay ko na yan eh. Dinaretso na lang po pinipirma nila ako eh. So, binago na.
Hindi po nila, Piskal- hindi po nila binasa sa akin, din nila Sinong piskal nito? Sa akin. DOJ. Mr. Chair, the inquest prosecutor in the office of the City Prosecutor of Navotas, Your Honor. Ma'am, ganito. Can we ask your assistance? Pwede mong tawagan yung piskal, underma ito sa'yo. Tawagan mo itong piskal na nagpapirma kay Jimboy at pakitanong, ma'am, hindi ba niya inappraise si Jimboy dito? Imposible naman, piskal magpapirma nito. Tapos ang laman, hindi niya pinaintindi doon sa magpirma. Di ba? Please, yung gusto lang rin malaman galing from him. I will do that, Yes, please. Mr. Pasensya ka Chair. na. Nakiusap lang kami sa'yo. Tulungan mo itong committee na ito. Ha? Yes, Mr. Chair. Sige ma'am, please. Tawagan mo, tanungin mo. Then balikan natin si Jimboy. Mr. Thank you. Chair, Yes, go ahead. follow-up question Sunny lang, Boy. Sunny Boy. Nandiyan ka go ba? Oh. Ano po? Sunny Boy, kanina, sinagot mo na pinirmahan mo yung affidavit dun sa presinto dahil natatakot ka sa pulis. Tama? Hindi po, sinagbigay po ako ng salaysay. Yung salaysay po na tunay na binigay ko, ayun po yung pinirmahan ko. Pero yung pagpunta po sa piskal, hindi na po ako pumirma. Yung pinasa na po Okay, nila yung, ano ko, yung Ano yun, Sunny Boy? Yung pinasa po nila sa piskal yung statement ko, hindi na po ako pumirma doon. Doon na po ako pumirma sa police station lang po. Okay, so yun yung nililinaw namin ngayon sa pamamagitan ni Chair kung ano nangyari dun sa dokumento at pirma dun sa Fiscal's Office. Sige, Sunny Boy, salamat. Yeah. Baka mamaya lang akong magtanong ulit sa iyo. Salamat, Sunny Boy. Mr. Chair, Yes, okay, kasi lumilitaw, naintindihan ko na ang ibig sabihin ni Sunny Boy. Nung doon sa police station, kinukunan siya ng salaysay, mahaba ang salaysay according to him, at pumirma siya. So, nasaan yon? Yung merong siyang ibinigay na salaysay sa mga pulis na mahaba. Maybe wala na yon. Maybe binasura na yon. Kasi most probably, kasi ito naman ang final na sinabit doon sa Exactly. piskal. Pagdating sa final na sinabit sa piskal, sinasabi niya na hindi raw siya pumirma. Now, sabi ng mga polis, pumirma daw itong si Jimboy sa harap ng mga piskal. Last na tanong, Sunny Boy. Sunny Boy, sa harap ng piskal, meron kang pinirma ng dokumento. Ano po? Sa harap ng piskal, nung inirap ka sa piskal, meron kang pinirma. Unang-una, humarap ka ba sa piskal? Inirap ka sa piskal? Wala po akong pinirmahan sa piskal po nun. Hindi, pero unang-una, iniharap ka ba sa isang piskal? Hindi po ako inirap sa piskal nun. Nung umarap na po kami, kasama ko na po yung pamilya ni Jimboy. Doon na po ako Kaya na, okay, sige. Ikaw ba ipinaharap sa isang piskal at sinabi sa'yo, ito si piskal ganito, pinakilala sa'yo. Yun ang proseso eh. Sinasabi sa'yo na ikaw iniharap na sa isang piskal. Hindi po ako pumirma. Hindi nga muna, sorry boy. Okay, iniharap ka sa isang piskal. Malala mo? Opo, umarap po ako sa piskal. Okay, nung iniharap ka sa piskal, anong nangyari doon sa piskal? Anong sinabi sa'yo ni piskal? Kung ito daw po yung totoong statement ko. Sabi ko, hindi po. Okay, so sinabi ni piskal kung totoo ba yung statement mo doon sa pinipresenta sa kanya ng mga pulis. At sabi mo, hindi po. Opo. Okay, sa harap ni piskal, ikaw ba ipinapirma? Yes or no lang? Hindi po. Okay, so Mr. Chair, baka pwede natin pakiusapan si piskal na para magbigay ng testimonya niya kung tumutugma sa sinasabi ni Sunny Boy. Yes,